Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po yung lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. At nais ko siyempre batiin ng lahat ng isang magandang araw. Mga minamahal ko San Juanenyo, siyempre magandang araw Pilipinas. At kamusta na po kayo? Naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So let's proceed. Okay, so first is yung mga national events natin with President Ferdinand R. Marcos Jr. So una sa lahat, noong nakaraang linggo ho, ay nagsimula na hong namahagi ang ating mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila sa tulong siyempre ng ating pamahalaang nasyonal ng 5,000 pesos para po sa ating mga tricycle drivers. At ito po ay bahagi ng hakbang ng ating pamahalaang nasyonal na tulungan po ang ating mga miyembro ng public transport sector at nauna nga ho ang ating mga tricycle drivers sapagkat meron tayong existing lists po ng kanilang mga pangalan at yan po ay sa ilalim ng ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board. So tayo po ang nauna sa Metro Manila, ganoon din sa ating bansa pagdating ho sa pamamahagi ng 5,000 pesos mula sa ating pamahalang nasyonal. In fact, I was here at 5:30 a.m. at nandito rin po ng ganong kaaga sina Secretary Rex Gatchalian at Secretary Giovanni Lopez ng DSWD and DOTR. So tayo po ay nakiisa sa naging pamamahagi ng 5,000 pesos at piniliwanag din po natin sa ating mga tricycle drivers ang kahalagahan ng programang ito ng pamahalang nasyonal. So tungkulin namin mga mayors na ipaabot sa ating mga drivers ng ating public transport sector ang layunin ng pamahalang nasyonal na matulungan po silang lahat. At ito naman po ay ating nasagawa na maayos at organisado, wala ho tayong naging anumang problema. So sa inyong lahat, mga minamahal kong tricycle drivers, alam ko ho na ito ay naging pagsubok po sa atin at nandito po ang inyong pamahalang nasyonal at pamahalang lokal na sumusuporta at tumutulong sa inyo. So kung meron man mga iba pong concerns, mga problema, magsabi lang po kayo sa akin at alam niyo naman kung paano akong makausap. At pagkatapos po noon, tayo po ay tumungo naman sa lungsod ng Maynila, dito po sa Santa Mesa, kung saan nakasama natin muli ang dalawang kalihim natin, Secretary Gatchalian, Secretary Lopez, of course, Mayor Isko Moreno ng City of Manila, at ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, bilang presidente po ng Metro Manila Council at ganoon din po ng League of Cities of the Philippines, ay tayo po ay nakiisa sa naging distribution because we have to make sure that the distribution is done well, organized, and maging smooth pong flow sapagkat pagkatapos po ng Metro Manila ay yung iba't ibang bahagi ng ating bansa ang magkakaroon naman ng payout. So ang ating naging pilot rollout sa Metro Manila ay napakahalaga sapagkat dito natin makikita kung ano yung magiging rollout naman din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And of course, as President of the MMC and National President of the LCP, I also have to make sure na yung ibang cities natin all over the country ay magkaroon din ng maayos na payout pagdating po dito. So yan po ang naging mga schedules po natin last week with our national government. At baka nagtatanong ho kayo, no? Ano ho ang magiging schedule para po sa ibang mga public transport sector drivers po natin. So bukas po ang ating mga TNVS drivers. Ito yung schedule for tomorrow. For Wednesday naman po, mga jeepney drivers. For Thursday, mga delivery riders. At either Friday or Saturday po ang ating mga motorcycle taxis naman. So ang mga listing po ng mga drivers ng sectors na aking nabanggit ay nasubmit na po sa atin ng DOTR at ng LTFRB. We are now in the process of communicating with them so that we can now schedule our payouts on the days that I just mentioned. So yan po ang magiging schedule po natin para sa kanila. At last week din po, hiwalay dun sa pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Maynila, ay dumalaw din po siya dito sa atin sa lungsod ng San Juan at personal po natin sinamahan si Pangulong Marcos sa kanya pong pag-inspect ng ating Agora Public Market upang siguraduhin na nasa tamang presyuhan po ang mga binebenta po dito. So yan po, no? Makikita ho ninyo si Pangulong Marcos kasama po natin, umikot sa ating mga stalls
sa ating Agora Market. Kasama po si Secretary Kiko Laurel, Kiko Chu Laurel ng Department of Agriculture at Cristina Roque, Secretary naman ng Department of Trade and Industry. So, yan po, no? Pwera sa ating pag-ikot sa ating public market ay nag-inspect din po tayo sa Pure Gold sa taas. At base po sa naging inspeksyon ay nasa tamang presyuhan po ang mga binebenta po sa ating palengke, ganun din po sa Pure Gold dito po sa San Juan. At patuloy po tayo mag-monitor ng mga presyo ng mga bilihin. At ito po ang aking paalala sa lahat po ng ating mga nagtitinda, sa lahat ng ating mga operators po ng mga groceries, ganoon din ang ating palengke. Dapat po, no, siguraduhin natin na sa tamang presyohan lamang ang sinisingil natin sa ating mga mamamayan. No? Pati po siyempre ang ating mga gas stations na ini-inspect po natin parate at tayo po ay nag-calibrate ng kanilang mga pumps. No? So, yan po, naging resulta ng ating inspection, of course, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At tayo po ay sumama rin kay First Lady Luis Araneta Marcos sa kanya pong Love for All sa Marikina City. Again, as President of the Metro Manila Council and as National President of the League of Cities of the Philippines. So we were invited by our First Lady Luis Araneta Marcos. At nakasama po natin si Mayor Maan Chodoro, ang Mayor po ng Marikina City. At ganoon din ang kanilang mga city officials, mga mamamayan ng Marikina, pati po ang ating mga national government officials, and of course, our First Lady Luis Araneta Marcos. At ang aking kapatid na si dating Congresswoman Pami Zamora ng Taguig City na best friend po ni Mayor Maan Chodoro sapagkat previously nagsama ho sila sa Kongreso. Okay, so next, excuse me, ano lang, medyo may colds lang, no? Cough and colds. No? Okay, so patuloy po natin, no? Mayang 1 o'clock, which is just a few minutes from now, tayo po ay tutungo na sa pagtatapos ng ating mga daycare center students dito po sa PhilOil Center. All barangays with daycare centers po, ang kanilang graduation ay ngayon at ako po ay tutungo ron kasama ng aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora. Kasama po ang isa po sa aking mga anak pa na talagang todo suporta rin po sa atin, si Nicolas Zamora at ang ating mga city officials, of course, Vice Mayor Angelo Coili and our city councilors. Excuse me. At I would like, of course, to take this opportunity to greet our dear Vice Mayor Attorney Angelo Coili, a very belated happy birthday. Sorry, a very happy birthday na belated. No? Kanina nga, kinantahan natin si Vice Mayor Angelo sa ating flag raising ceremony. At I made sure he was there kasi gusto ko naman na ma-surprise siya sa ating cake blowing para sa kanya. So happy birthday. Happy birthday, Vice Mayor Angelo. And thank you for all your support. Thank you for being such a great Vice Mayor. And it's really a pleasure to be working with Vice Mayor such as you. At the same thing also, ang ginawa natin kanina, kinantahan din natin si City Administrator Attorney Dennis Pamintuan sapagkat birthday din po niya nung nakaraang weekend. So back-to-back po silang dalawa. Happy birthday City Administrator Attorney Dennis Pamintuan and happy birthday Vice Mayor Attorney Angelo Coili. At bukas meron din po tayong solo parents payout at 1 o'clock. So ito po ay nabanggit na po sa ating mga solo parents. So kita-kita po tayo dyan tomorrow. Ito po ay tulong natin. Siyempre sa mga solo parents natin, alam naman po no, ng lahat na mahirap po talaga ang buhay na mag-isang magulang na lang tayo. No? At kami nga ni Kerry, dalawa na nga kami, hirap pa rin na magpalaki ng aming mga anak. Mas mahirap pa lalo kung mag-isa na lang tayo sa buhay. No? At wala na tayong asawa na tumutulong sa atin. So, ang hindi pong munting matatanggap ay konting tulong po ng inyong pamahalang lungsod po para sa inyo. And on March 25 naman, graduation naman po ng ating grade 6, 10, and 12 students from our San Juan Public Schools. Of course, graduation and moving up ceremony.
respectively. So makita-kita po tayo dyan at binanggit ko na po sa DepEd, no, na per family dapat hanggang 4 members ang pwedeng isama. Dati kasi 2 members lang. No? So I would like to inform you that we have increased that to 4 members per family para mas marami hong maka-witness ng inyong pagtatapos, mga minamahal kong kabataan ng San Juan. So magkita-kita po tayo sa March 25, Wednesday. Whole day po yan, grade 6, grade 10, and grade 12. And on March 26 also, we will be having our Women's Month celebration. Basically, culminating activity natin ito ng Women's Month. We will make the necessary announcements po para sa iba't ibang mga services na pwedeng i-avail ng kababaihan ng San Juan. At ito in-announce ko na po. But again, we will make a reminder. No? So please maximize all of these services that are going to be given for free. So pakinabangan na ho natin ng mga ito para po yan sa mga minamahal nating kababaihan ng lungsod ng San Juan. At kasabay ho niyan ay magkakaroon tayo ng bloodletting program din po. Ang dugo ng San Juanenyo para sa San Juanenyo. Ito po ay ating programa na consistently ginagawa po, no, quarterly, 4 times in a year to make sure that meron tayong steady supply ng dugo para sa mga San Juanenyong nangangailangan. Ang mga nagdo-donate po ay mga kapwa San Juanenyo din po natin. Na-announce na natin yan, di ba? Secretariat. Okay. And yung ating announcement for Women's Month, let's just i-up nyo lang para lalong makita ng mga gusto mag-apply pa. Okay. Okay, and on March 27 po, nag-announce po tayo na holiday po ito sa San Juan. Ito po ay in celebration of our Araw ng San Juan at 10 a.m. po. You can watch on Facebook Live ang ating magiging State of the City address. At ganun din po ating Araw ng San Juan celebration. So ang ating State of the City address po ay ang aking report tungkol sa kalagayan ng lungsod ng San Juan at inanyayahan ko po lahat na manood at makinig sapagkat ilalahad po natin ang ating mga ginawa at gagawin sa ating lungsod. At pagdating naman po ng ating Araw ng San Juan celebration, ay awarding din po ito sa mga natatanging San Juanenyo. At isa-isa ho natin silang bibigyan ng pagkilala sa March 27. Okay, so events recap. Tayo po ay nanggaling ho ng lalawigan ng Cebu para sa mga pagpupulong at ganoon din po para sa pagpirma ng mga kasunduan bilang magkapatid. So as soon as we landed in Cebu province, we visited Governor Pam Baricuatro in her office dito po sa provincial capital ng Cebu. Pagkatapos po tayo ay tumungo na ng Camotes Island kung saan tayo naman po ay pumirma ng kasunduan bilang magkapatid kasama po ang mga bayan ng San Francisco, Tudela, Pilar at Poro. At pagkatapos naman po niyan, susunod na araw from Camotes Island, tayo naman po ay tumungo ng Bantayan Island kung saan tayo po ay pumirma ng kasunduan kasama po ang bayan ng Madridejos at Bantayan. Ang pangatlong bayan po dito sa Bantayan Island na ang pangalan po ay Bayan ng Santa Fe, ay previously tayo po nagkaroon ng pirmahan ng kasunduan sapagkat sila naman pong dumalaw dito sa atin. So, yung dalawang natitirang bayan po ng Bantayan Island ang naging kapirmahan natin nung araw na yon. At pagkatapos naman po, the next day tayo po ay bumiyahe from Bantayan Island to Danao City. Ito na ho, back to the mainland. Yung yung Camotes Island at Bantayan Island ay yan po ay not within the mainland. No? So islands po talaga sila. In fact, ang Camotes Island po ay in between the mainland of Cebu and the mainland of Leyte. No? So halos sa gitna na talaga siya. So tayo po tumungo sa lalawigan ng Cebu, no, sa mainland, coming from, of course, the islands of Camotes and Bantayan. So, ang Danao City po ay located in the mainland. Dumalo po tayo sa kanila upang pumirma rin po ng kasunduan at sinalubong po tayo ng kanilang mga city officials. No? So, of course, all throughout our sister agreements, kasama natin ang ating mga mayors, mga vice mayors, mga councilors,
And we will make the necessary social media postings very soon para ma-acknowledge natin silang lahat. At pagkatapos po ng ating sisterhood agreement signing with Danao City, na sila po ay actually, they're also our member cities sa League of Cities of the Philippines dahil ang LCP po ay binubuo ng lahat ng cities sa ating bansa. Pagkatapos po noon ay tayo bumiyahe patungo ng Lapu-Lapu City dito sa Waterfront Hotel sapagkat nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama ng Cebu Chamber of Commerce and Industry. So ito ang kanilang business chamber at kasama ho sa pagpupulong na yan ay ang Mayor ng Cebu City, si Mayor Nestor Archival, ang first term mayor ho ng Cebu City. Kasama na natin ngayon sa League of Cities of the Philippines. So we would like to thank Mayor Archival for joining us, of course, for taking time out to meet with us during the discussions with the Cebu Chamber of Commerce and Industry. And of course, it's also an opportunity to discuss with our mayors. Lahat ng mayors na nakausap natin, from Mayor Archival of Cebu City, from Mayor Durano of Danao City, to all the mayors of Camotes Island and Bantayan Island, ay pinag-usapan natin ng mga proyekto at programa ng ating pamahalaang nasyonal at tungkulin din po natin at responsibilidad na ipaabot sa ating mga mayors from all over the country, lalo-lalo na yung mga nakakasama natin at nadadalaw at na kakapirmahan natin ng mga kasunduan. It is, of course, my duty and my responsibility to make sure that our national government projects and programs reach our LGUs in the different regions of our country. At yan po ang bahagi ng ating tungkulin bilang National President po ng League of Cities of the Philippines at ganoon din po bilang isang member at officer ng ULAP o yung Union of Local Authorities of the Philippines. Ito po yung pinaka-umbrella organization po ng mga liga, yung liga ng mga barangay, liga ng mga lungsod, liga ng mga bayan, at liga ng mga lalawigan. So yan po ay bahagi ng ating tungkulin. And after our meeting ay bumalik na po tayo ng San Juan. At pagkatapos naman po nun, nung susunod na araw, Sabado, tayo po nakisa sa Anilag Festival ng lalawigan ng Laguna. Ang unang tanong ko po kay Governor Sol Aragones, anong ibig sabihin ng Anilag? Ang ibig sabihin nito ay Ani ng Laguna. So it is basically in celebration of their harvest season. So ito po ay Ani ng Laguna at nagkaroon sila ng week-long celebration which culminated in the All-Star Game. Ito po ay exhibition game between the PBA Moto Club at mga All-Stars ng Laguna. At nung gabi naman po ay nagkaroon ng concert kung saan naabutan po natin si Bamboo, of course, at ang Salbakuta. So during the All-Star Game, namahagi ho tayo ng mga basketballs at konting suporta natin syempre pagdating sa sports. At nakiisa rin po tayo sa mga festivities during the All-Star Game. At nung gabi naman po, of course, na-experience natin ang kanilang naging napakagandang concert at fireworks display as they culminated their Anilag Festival. So yan po, si Governor Sol Aragones, of course, si Bamboo, at si Mayor L.A. Ruanto po ng Infanta Quezon. At yan po, ang libo-libong mga Lagunense na nakiisa sa selebrasyon. So yan, remember, Laguna Province is our sister LGU at nakakatuwa ho talaga kapag dumadami ng ating mga kapatid sapagkat lumalaki ang ating pamilya. Nais din natin siyempre bumati ng belated Happy Fiesta sa Barangay St. Joseph. Tayo po ay nakiisa sa kanilang Fiesta Caravan at dinala po natin sa Barangay St. Joseph ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan ng lungsod upang mapakinabangan po ng ating mga mamamayan, not just from St. Joseph but from all over the city of San Juan. So, naway nakatulong po ang ating barangay caravan sa inyo at ang ating mga next schedules po ay announce lang po natin. At of course, my son and Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora ay nakiisa po sa naging fiesta procession at celebration ng Barangay St. Joseph. Kasama po ang ating mga councilors from District 2. So maraming salamat, Rocco, sa iyong pag-represent sa akin. Yan ang aking special assistant to the mayor. Diba? Kasi
kapag nandyan si Rocco, ay nandyan din si Mayor Francis Zamora. So, ganyan po kahalaga ang ating special assistant dahil anak ko siya. And every time he is there, Mayor Francis Zamora is also there. Kaya kung meron kayong mga pangangailangan, mga bagay na gustong ipaabot sa akin, pag nakikita niyo si Rocco, huwag kayong mahiyang magsabi sa kanya sapagkat parang si Mayor Francis Zamora na rin po ang kausap niyo dahil siguradong aabot po yan sa akin at kung anumang tulong ang kinakailangan ninyo ay siguradong aabot din po yan sa inyo. Okay? I would like to commend, of course, our PNP San Juan. Nagkaroon ho sila ng isang successful operation pagdating ho dito sa anti-drug abuse programs po natin. In fact, during a checkpoint dito sa ating lungsod, meron silang nahuli na taga-ibang lungsod po no, na dumadaan dito na sa ating lungsod ng San Juan. Nahuli po nila sa checkpoint na merong dalang mga drugs. So, congratulations sa inyo. Binigyan ko sila ng pagkilala sa ating flag raising ceremony at binigyan din po ng incentive upang patuloy silang maging masigasig syempre pagdating sa paghuhuli ng mga kriminal, lalong-lalo na yung mga konektado sa droga. So, congratulations San Juan Police. Keep up the good work. At dumalaw din po sa atin ang Kibuyan family, of course, from Barangay West Crame, sapagkat ako po ay tumayong ninong sa kasal ng anak po ni Nanay Kibuyan. Actually, apo na ni Nanay Kibuyan at anak ni Tita Beng Kibuyan ng Barangay West Crame. So sila po ay ating nakasama ho dito. At bigay ho tayo ng munting regalo sa ating mga bagong kasal. And of course, to all our Muslim brothers and sisters, isang pagbati po sa inyo in celebration of Eid al-Fitr. Ito po ay pinagdiwang ng ating mga Muslim brothers and sisters at bilang inyong mayor at bilang Metro Manila Council President at bilang National President din ho ng League of Cities of the Philippines, ako po ay bumabati sa lahat ng ating Muslim brothers and sisters. Kahapon po, tayo ay nagsagawa ng ating Mayor's Cup 2026 opening ceremonies, ang ating annual basketball and volleyball tournaments. Naging very successful po ito. Nagsimula po tayo sa pamamagitan ng isang parade sa ating lungsod at tumungo na po tayo sa Phil Oil Center pagkatapos. Nakasama po natin ang aking anak na si Rocco Zamora, aking kapatid na si Congresswoman Bel Zamora, ating mga councilors, and of course, our special guests, ang tinatawag na The Kraken 6'10". Hindi ko natanong yung weight niya pero tansya ko mga 300 plus pounds. No? Walang iba kundi si Junmar Fajardo, ang ating 9-time MVP and 12-time PBA champion at syempre manlalaro ng San Miguel Beermen. Nakasama po natin siya. At ang ating kapwa lasalista, siya po ay isang 3-time UAP champion na naging bahagi ng DLSU Lady Spikers at multi-time champion sa Professional League. Kasalukuyan naglalaro ngayon sa Creamline Cool Smashers. Of course, Michelle Gumabao. So yan po ang naging pagbubukas natin kahapon. Meron tayong dalawang special guests na nagsalita at nag-inspire sa ating mga manlalaro, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. And speaking of basketball, yan, si Noah po at ang Lasal Green Hills ay nag-champion sa Prada Basketball Tournament itong nakaraang Sabado. So congratulations Noah and to our LSGH team that competed in the Prada Tournament. 3 straight championships na sina Noah. No? So nanalo sila sa Prada nitong nakaraang Sabado. Nanalo rin po sila sa naging competition nila sa Korea a few weeks ago. And a few weeks ago also, nag-champion din po sila sa Paya naman. No? So, 3 straight championships na for Noah and his teams. Separate teams po yan, no? Yung Lasal basketball team at yung kanyang naging City Hoops team that represented the Philippines in Korea. So, congratulations Noah. Keep up the good work. Keep on grinding. And as I always remind you, hard work always pays off. Okay? So, sipag at tiyaga lang yan. And of course, I would like to congratulate my one and only, my dearest Kerry, sa kanya pong participation sa Her Story. Ito po ay isang women's forum na isinagawa dito sa GH Mall kung saan pinakita ho natin ang galing
at tibay ng loob ng ating mga kababaihan. At isa po si Kerry sa mga nagsalita po dyan. No? What it means to be a modern Filipina. So I'm proud of you, my dear, and I know your story is very powerful. Marami kang na-inspire, lalong-lalo na yung mga dumadaan din sa pinagdaanan mo. At alam ko ay ikaw ay isang malaking inspirasyon sa napakarami. So, congratulations. And of course, to all the other ladies who were present, congratulations po to all of you. So, bago lang tayo magtapos, sapagkat ako'y tutungo na sa graduation ng mga daycare centers po natin, mga shoutouts muna. So, shoutouts please. Bruce Aranyas, good afternoon po, Mayor Francis Zamora. Congratulations po kagabi at sa lahat ng mubo ng Mayor's Cup. Success po ang event. Congratulations din sa Best Muse, Barangay Balong Bato. At sa lahat na naging muse, ang gaganda po nilang lahat. So, congratulations to all of you, of course, to all of us, sapagkat sama-sama po tayo dito sa ating naging Mayor's Cup 2026 opening ceremony. So, good luck po sa lahat ng maglalaro sa ating basketball at volleyball games. So, galingan po ninyo, pero tandaan po natin, hindi mahalaga kung sinong manalo o matalo. Ang mahalaga rito ay tayo po ay nabubuo bilang isang lungsod at lumalakas ang ating samahan bilang 21 barangay ng lungsod ng San Juan. So good luck po sa inyo lahat and see you all in the games. Next please, Jane Alingod, good day po Mayor. Mag-birthday po ang dalawang anak ko sa 26 at 27. Yung inaanak niyo po, Mayor Santino, sa Friday. Baka po pwede mag-request ng cake. Salamat po at maraming salamat po sa lahat ng tulong. Papaklop niyo sa amin. Mabuhay kayo, Mayor Francis Zamora. Sulat lang po kayo ng letter request. Ipakibilin sa ating staff. No? Just write the letter request para lang matrack po ng office ko. Kasi alam niyo, sa dami ng requests na dumadaan sa office, kinakailangan matrack ko yan ng mabuti. So, kapag meron kayong mga request na ganito, please just come here to our office para ma-track lang ho ng aking team. Kasi sa sobrang dami ho, no, mahirapan po ako kung ako personal na mag-track ho ng lahat ng yan. Having my team on board tracks all of these requests and make sure na lahat ho yan ay nahahandog po sa inyo. Okay, so advance happy birthday sa inyong dalawang anak. Okay? Gia Binir, Mayor Francis Zamora, may list na po ba sa delivery riders? Yes, please coordinate here with our City Social Welfare and Development Department. Pakihanap po si Krishna at punta lang ho kayo rito. Just in case hindi ho kayo nasama sa listing for whatever reason dahil ang listing po ay nanggaling sa DOTR at sa LTFRB, just coordinate with our local CSWD. Ito po yung ating basically DSWD ng San Juan. Ang tawag po sa kanila ay CSWDD, City Social Welfare and Development Department. So kung kayo po ay bahagi ng mga sektor na binanggit ko kanina at hindi kayo nasama sa listahan na binigay po sa amin ng DOTR at ng LTFRB, please come see Krishna or any member of our CSWDD na in charge po dito sa listings and pakisubmit lang yung mga documentation na needed to prove that you're indeed a qualified driver at we will make sure na makuha ninyo ang dapat yung makuha for as long as qualified po kaya. So kailangan namin ma-evaluate muna yung mga documents ay papakita po ninyo sapagkat gusto na natin siguraduhin na yung mga kwalipikadong beneficiary po ang makakatanggap sapagkat kawawa naman yung mga iba kung merong hindi qualified na nakakatanggap. So hindi ko po sinasabing hindi kayo qualified. Ang sinasabi ko lang po ay pakisubmit ang inyong documents para ma-verify po ng ating teams. Okay, thank you po. Next. Okay, so that's it. Before we adjourn, I would like to ask everyone to follow my various social media platforms. Of course, sa Facebook, Instagram, sa X, ito po yung dating Twitter, sa TikTok, at pati po syempre sa YouTube. So thank you very much for watching our Facebook Live. Patungo na po ko ngayon ng PhilOil Center para po sa ating graduation ceremonies ng ating daycare centers. So to all of you, see you all soon. At stay tuned to our social media accounts for all the announcements and postings of our events. Maraming salamat po. Mabuhay po ang makabagong